Yo, what's up guys? What's Dito up, tayo with Lods? Volter. Hello. Volter. Ano? Voltorb. Volter. So, yun, mag-aaral siya ng 3D Max today. Tapos, ayan. Yeah, guys. Ito yung first day niya para mag-aaral ng 3D Max. Yes, first day high. It's gonna be a long video kasi para sa watch hours natin. For the watch hours to. Para alam mo yun sa YouTube. Para maging More para more chance of winning. more chance for earning yan. So ito sa file, for example, file hanggang dito. Yun yung tinatawag na menu tab yan. Okay. Tab. So diyan yung sa akin maraming dito buttons, pero pinaka-importante dito itong mga save, import, export, tapos paano ka archive ng objects. Yan, along the way sa mga lessons yan. Makukuha mo naman ng mga yan. Pero dyan tayo nagsisave, mag-open ng file. Pinaka-importante. Tapos toolbar. Ito yung mga pinaka-importante dito is tong move, rotate, tsaka scale. Which is yung move, W, E, yung rotate, tapos yung R, yung scale natin. Okay. Tapos, ewan ko lang, occasionally yung itong tinatawag na Q, which is select object. So, yun na siya. Yun lang talaga. Yun lang talaga yung most likely yung mga Dali lang pala, guys. importante dito. Madali lang. Tapos yung control panel, ayan. Ito yung control panel, dito ka talaga mababaliw kasi dito Mga shapes. dito yung mga shapes natin yan. Katulad ng pag nag-start ng 3D Max, maganda open mo to lahat. For example, ito nga pala yung viewport natin. Yung viewport naman natin para palakihin, pwede tayo mag-plus dito. Ayan yan, maximize viewport. Yan. Pero yan siya, pwede siya Alt W. Alt W. Alt Para W. full screen. Yan. Yung palakihin ng screen, paliitin ng screen yan. So, let's say maglagay tayo dito ng yung pinaka-favorite nating object, which is ibahin natin yung color, gawin natin green. Teapot. Yan. Lahat ng 3D software may teapot for some reason. Tapos yan sa 3D Max, zoom in, zoom out yung middle mouse. Tapos yung panning, Drag lang. so for example, maraming object diyan. Gawa tayo ng multiple objects. Paano mag-copy sa 3D Max? Shift tapos move mo lang. Pag bago pa sa 3D Max, suggestion dyan is yung pag nagka-copy ka, gamit ka yung stick talaga. So pagkatapos natin mag-copy, may dyan, tatanong si 3D Max, ilan yung copy na gusto mo. So let's say gusto ko 5. 5. So may 6 na tayo dito. So yan, for example, maraming ang object. Kailangan mo yung panning, which is middle mouse lang. Yan. Example, may kasi ginagawa ng iba, example, may ini-edit. Ayan, ini-edit niya, ng ganyan kaliit yung screen. Tapos, hindi niya easy no zoom, tapos di pa niya inaano. Or pag may hinahanap ka, hindi na alam paano maghahanap. So, panning lang. Tapos, for example, meron tayong na-select na object, which is eto. Para may tinatawag na orbit or yung paano tayo mag-rotate sa 3D Max. Alt lang, tas middle mouse. Yan. So, Middle mouse? Middle mouse. Yung button sa middle mouse. Sabay lang. So, yan lang yan siya. So, yung mga pinaka-basic, zoom in, zoom out, pan, tsaka yung rotate. Ngayon, pag wala ka na select na object sa 3D Max, tapos nag-alt middle mouse ka, kahit saan lang ng 3D mo umiikot. Pero pag meron ka na select, tapos nag-alt middle mouse ka, pansin mo. Naka-focus siya doon sa naka-focus siya doon. Kaya minsan, naka-zoom in masyado ng subject, tapos umiikot-ikot sila, nahilo na sila kasi kung saan papunta yung yung subject. Sabi ni 3D Max, di mo naman sinasabi saan mo gusto umiikot So, ikot-ikot tayo para tayong yung kanta ni Sarah. Ikot lang. Ikot-ikot lang. So, select object, tas doon ka mag-decide na paano mag-around it na pagtingin. So, ayan. So, ito yung viewport. Tapos, marunong na tayo mag-zoom in, zoom out, pan, at saka yung rotate. Yan yung mga basics Next dito is, syempre yung delete. Paano mag-delete sa 3D Max? Madali lang. Select mo lang mga object. Tapos press delete lang. Yun. Okay. Parang din. Tapos nandiyan yung syempre yung command na Control Z.
Pag ano, Oh, undo. universal naman yan. Universal. Ah. Control Z. Yung delete. Ay, yung undo. So, okay. So, ngayon, may mga properties sa 3D Max. For example, ito yung nga yung object. Pwede tayo pumunta dito sa, ito yung modify, Modify. tab. Iba, para matandaan to, actually sinasabi ko yung rainbow. Punta ka dun sa rainbow. Tapos, lahat ng object na galing dito sa tong object type or tong mga standard primitives na to, mayroon silang yung parang modify level. For example, tong teapot, mayroon siyang body, handle, spout, tsaka lid. So, for example, gusto natin paramihin ng segments, which is makikita yung dami ng segments pag nag F4 tayo. Ayan, pag nag F4. Tapos, pag nag F3 tayo, makikita natin yung yung dami ng polygon. Yung wireframe mode niya. Yan. F3 siya. Pag pag nag-press man tayo ng 7, makikita natin dito Kung ilan lahat ng yung dami ng polygons mo. 7 or F7? 7 lang. 7 lang. Okay. Ayan, 7. So, F3 tayo ulit. Okay. Yan. So, F3. ito na yan. So, for example, ito, F3, F4 tayo, makikita mo yung segments nung So, for example, tong segments, paramihin natin, makikita mo yan. Okay. Yung radius, yan. Tapos yung body, or yung handle, spout, tsaka lid. Ang galing, nakaano na siya. Nakahiwalay na. Yung mga ganyan. Yes, So, ngayon, sa 3D Max, may tinatawag na rotate din. So, yung rotate, pwede ka mag-right click dito, press mo, rotate. Okay. Tapos, Galing. pwede mo na ma-rotate yung object mo. Or, Control Z mo na. Or, press E lang. Kasi W, E, R yan eh. Yung W, move, E, yung rotate, R, yung scale. Okay. So, yan. Pwede ka mag-click dito. Pero, I suggest, better yan, mag-shortcut ka. So, for example, rotate. Okay, so rotate natin. Pwede mo rotate yung object. Pero pag click mo itong sa gitna, kahit saan lang yan. Ang galing. Which is probably hindi mo gagawin yun kapag, let's say, for interior. Hindi pwede random yung yung mga pag-ikot-ikot mo. Kasi gusto nila Dapat pulido. naka-arrange. Ayan. So, ayan. Sunod yung scale, which is press R. Sa scale, maraming level. For example, dito mo na press, mag-i-scale siya. Yan pala yung purpose ng Or Control Z muna tayo. Babalik natin sa original niya. Gusto mo yung gitna para dun sa mga scaling. So, yun yung nun, purpose na. Minsan, napaparami mo yung pindot ng R, which is yung R for resize, no? Tingnan mo dito, pag nag-R ako, dumadami. So, for example, nandito sa level na yan, kahit magpindot ako sa gitna, magulo. Kasi ang gamit dito, dito ng purpose nito is for animation. So, for animation yan. Yan. Tapos, okay. Balik tayo sa standard primitive. Ayun lang. Kung may naririnig kayo sa background, yun yung kapitbahay natin. Magpasensya na. So, anyhow, standard primitive, for example, box. Yan. Ngayon, yung may mga objects sa 3D Max, two-way to build. Parang parang sisig yan, three-way sisig. So, click mo na. Click. Pabayaan mo. Di na babalik sa'yo. Hindi. Sorry. Click mo. Yan. Tapos, click ka. Right click. So, may box na tayo dun. Left click, drag, tapos right click. Pag trinay mo na paulit-ulit lang yan. Makukuha mo rin yan. So, yan. May modify level din, which is dito. So, ang nakaano tayo dito for millimeters eh. Pero kung gusto natin gawing centimeters yan, pupunta tayo dito sa costume. Punta tayo sa unit setup. Gagawin natin tong centimeters. Yan. Okay na to. Yan. Centimeters na siya. Centimeters na siya. So ngayon, for example, gagawin natin tong ayan, dyan na tayo papasok sa tutorial natin, which is yung pinaka first 3D model natin, which is, alam ni Mark yan. Mark, ano yan?
Table! Ang galing! Yung table. Graduate na ako sa table. Graduate sa table si Mark eh. Hindi mo na itatanong. Table. So, yung length tsaka width is 5 centimeters. Tapos, yung height is, let's say, gawin natin 50 lang. Ayan. Tapos, syempre, 4 yung paa ng table natin, no? Copy paste na lang. So, ito, shift, tapos move natin. Tapos, okay natin. Tapos, select mo yung both, shift mo ulit. Okay. Okay, so yung parang smart way to move and copy objects yung ginawa natin. So next is kailangan natin yung syempre yung taas, yung top. Ngayon, pwede tayo gumawa from here yung yung syempre kailangan natin ng surface ng table. Yung length is pwede natin gawing 50 by 80. Tapos yung height is 5, no? Pwede tayo punta sa top view, which is press T. Ayan. Yung top Ayan, view. top view. Kasi yung press top view front view is F, T, top, tapos left yung L. So, Tapos right yung buti air magkakaano lang sila, di ba? buti na hindi nakakalito. Hindi nakakalito. So sa top view, ayan. Ano natin to? Saan na yung table? Pwede mo yan ilagay, yung grid nakakagulo, pwede ka mag-press ng G. So ayan. So ito lang, pwede natin to i-akyat dyan mo siya doon. I-akyat mo siya doon, tapos ito, select both. Ayan. Mahirap gawin to kung dito ka nakatingin sa perspective, which is P. Oo. Kasi diba sa top tayo, diba? Sa top eh. Tapos pag na-perspective ka, ayan, by pressing P. Pag ginaganyan-ganyan mo yan, hindi mo alam kung nasan yung mga object. So, mas maganda kung nasa top view ka. Tapos, para mag wireframe, press F3. Ayan. So, perspective ulit, press P. Tapos, F3 para, hindi tayo mag wireframe. So, yan. Another way para gumawa ng table sa 3D Max or paano gumawa nito, etong to. So, for example, ko muna siya. Let's say, delete natin siya. Custom medyo nandun. Another way para magawa yung table na to is, let's go to top view, press T. No? Huwag kalimutan mag-zoom in, zoom out. Libre yan. So, yan. So, ito kasi yung natin, no? Yung standard primitives, which is, pakita ko lang ano pa ba meron dito. Meron ditong sphere, may cone, meron tayong tubo, may diyan, may pyramid, no, may plane. Ayan, may plane tayo diyan. Yan yung side niya. Meron tayong torus nut, yan. Torus, which is donut. Tapos meron tayong which is yung teapot, no. Pero ayan, okay. Yan, pinakita ko lang yun. So, next, which is kapitbahay ni, standard primitives, is si, shapes, no? Shapes. So, si shape, mayroong line, which is one of my favorite elements sa 3D Max. Cylinder, arc, ayan, N-gon, text, no? So, yan. Maganda yan pag experiment ka pag Pero yung target natin today is tong rectangle. Pwede ka mag-click sa ganyan, okay lang naman. Pero let's say para makita lang din ng viewers, top view. Delete natin tong dalawa, nakakasagabal. Yan. So, rectangle. Click natin dyan. So, kung papansin nyo dito, may na. Diba? Pwede natin siya. Or pag nawala yun, click nyo lang to, tapos balik kayo sa rainbow. Ayan. Ayan. Rainbow or yung modify tab. So, ayan. So, itong parameters. Ayan. Yeah. So, ingat lang pag bago sa 3D Max, ingat lang sa pag-click. Kasi ang daming pwedeng mangyari. Maraming possibilities. So, ito, mayroong length dito. Length. So, kailangan equal na yung sukat niya, no? Oo. Okay, dapat. Hindi na, experiment as you go. 80, tapos to, let's say, to 50. Yan. Tapos, lang natin yung mga paa. Yan.
Yan, para ano. Yan. Tapos, itong radius, ganyan. Pwede mo, pwede gumawa ng radius. Pag nag-perspective tayo, yan. Yan, extrude. Yan. Lagyan natin 5. So, 5 na yan. Mhm. Lagyan natin dyan. So, mahirap mag-hula hoop. Mahirap. So, pwede tayo punta sa front view. Okay. And front view, tapos press G para wala na yung grid. Tapos, F3. F3. So, makikita natin na laki ng gap. Mhm. So, down lang natin. Pwede punta dyan. Tapos, ito. Kita mo to? Mhm. Pwede ka dyan. Ayan. Mas smooth pag dito rin eh. Mhm. So, perspective view by pressing P. Oo, di ba? Okay, may table na. May table na tayo. So, ang maganda na ito, bakit tinuturo ko tong table principle natin? Kasi ang daming object magagamit Mhm. pag dito. So, for example, kumopya tayo ng paa ulit. Pwede na gumawa ng bahay yan. Pwede na. Pwede na, may Sa poste ganito. na. May bahay ka or cabinet. Yan. Oo. So, for example, punta tayo sa front, left view. Left view naman tayo. Tanggalin natin yung grid by pressing G. So, for example, kaganina, rectangle yung ginamit tayo. So, ngayon, gagamit tayo line. Line naman. So, click tayo dito. Yan. Click dito. Tapos, click. Naka-shift ako para mag-straight siya or else going anywhere. Para same din sa... Let's say, eto, click ako dito. Click dito. Click dito. Click dito. Click dito. Click. So, parang random clicks lang, no? Pero, gagawa ka ng shape. gagawa tayo ng shape. Tama. So, ito na yung different ways paano gumawa ng mga kakaibang objects sa 3D Max. So, okay. So, for example, may ganito na tayo. Punta tayo sa perspective view. Mhm. Tapos, punta tayo, F3 tayo para makita natin yung may tinatawag na extrude na modifier. Ito yung mga parang effects niya. Mhm. So, dito, syempre dapat, Select siya. select mo muna yon. Tapos, to dito. Press E. Makakita ka dyan na extrude. Ayan. Mhm. Ang galing. So, nag-extrude na siya. So, let's say, lagyan natin, which is, eto yata 80, no? 80 yata yun, no? Mhm. Ayan, 80. Tapos, igano natin siya. So, yan na yung may parang first shape natin ng Use. Ngayon, may different ways to para mas gumanda pa. For example, i-copy ko dito. Copy ko dyan. Tapos, left view ulit tayo. This time, tatanggalin ko ng extrude. Mhm. Or, let's say, balik ako sa line. Tapos, press ko tong vertex. Click ko tong vertex. Tapos, ito. May sa baba, may fillet. Mhm. Ayan. Kita mo na, meron pala dun. Mahirap. So, yun lang. May fillet dyan eh. Fillet. Fillets. Yan. So, pwede rin. Select mo to. Yan. Ganun mo siya. Yan. To. Select mo siya. To. Select mo siya. So, pagbalik natin sa extrude, tapos perspective, yun na siya. Smooth na. So, by yung technique na to, left view ulit, sa technique na to, for example, ito yung table natin, pwede tayo mag-drawing ng bahay, no? Mhm. Which is, yan, pwede tayo mag-drawing ng bahay. Let's say, random lang, para, Modern. yan, para, random na medyo abstract na sakit ang ulo ng panday. Yan. Okay. So, yan. Stop, click dito. Yan. From that level then, pwede ka na press eto, vertex. Ito kasi 1, 2, 3 eh. 1, press 1, press 2, press 3. 1, 2, tsaka 3. Okay. Okay. So, vertex mode, pwede tayo punta dito. Vertex. Yan. Pwede mo, yan. Fillet. Yan. Parang ipilit, no? Pilit. So, pwede ka mag-click sa ganyan. Yan. So, marami na, shapes yung
pwede mo parang imagination is the ano na lang, di ba? Oo. Yung iba, ginagawa nila, magdodrawing sila sa papel, pipicturean Tapos nila, ilalagay nila isasend nila sa iPhone nila or sa computer. Tapos ititrace nila. Parang. So, ito yung ano, parang nagawa natin. Ayan. In-extrude. Extrude lang natin. Ayan, pwede mo. Oops. Ayan, scale. Ayan. O, diba? Pasok natin yung first ano natin, table sa bahay. Ayan, Pasok na. pasok na. So, parang logo na to, no? Ang logo na rin, no? Oo. So, paano maglagay ng text sa 3D Max? Ayan, yung mga ano, di ba? Paano Oo. maglagay ng text? Dito sa ano, sa shapes, may text. Tapos pindot ko dito ang auto grid, sa auto grid, click ka dito. Ayan, para umano siya doon sa surface okay, na yun. Pwede ka maglagay dito, house for sale. Ayan. Tapos paliitin natin. Ayos. Wow! Ayan. Tapos extrude natin, which is yung technique ganina. Ayan. Naging ano siya. Amazing. So, yun lang muna ngayon. Yung gagawin ang ano mo, assignment is gumawa ng table. Tapos gumawa ng house na papasok sa loob. which is nakaano sa loob. Tapos maglagay ka ng text. Ayan. Pwede mo Pwede na. First assignment. Easy. First, di ba? Ayan. Tumakas sa isip ko yung extrude eh. Di ba? At Guys, least extrude. nandyan na. Nandyan na yung Mag-extrude na tayo. Sunod na tutorial niyan is yung editable poly, which is yung much more little advanced sa paggawa lang ng box. For example, ng table. For example, ito yung table natin. Which is yung size nun is, ito yung ano, next, ito, kung magawa mo to, good. Which is para makapunta na tayo sa sunod na lesson, which is, yung parang gumawa ng mga interesting objects na talaga sa 3D Max. So, eto, for example, yan. Right click, editable poly. Pwede natin ito, para makita nila, no. Ayan, lagyan ng segments. Lagyan natin ng segments, yan. Tapos, from dito, right click, editable poly. Ito, polygon from doon sa rainbow, no? Kasi di ba 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Click mo ito. Oops. CTRL. Naka-ano lang ako, control. Tapos right click, extrude. Para sabay-sabay na sila. Sabay-sabay na sila. So let's say, kung nagawa mo to, tapos confident ka, may oras ka pa, gawin mo na rin to. Tapos no ito, problem. pwede mo extrude din to. Yan. Tapos extrude mo ulit. Tapos konting pag-extrude lang para eto, tsaka to. Tapos to. Tapos punta ka sa baba, may bridge. Yun. Ang galing, automatic. I-fill niya yung gap ng ano. I-fill niya yung gap. Tapos eto pala, for example, dagdag pa tayo ng konti. Extrude pa ng extrude. Yan. Tapos extrude mo to. Yan. Tapos eto. Ito yung parang polygon modeling na tinatawag. Tapos to, bridge. Kasi pwede ka punta dito sa vertex or press 1. Ito, pinutin mo yan. Tapos from dyan, dito sa edge, pwede mo click tong gilid. Pwede ka mag right click, chamfer. Yan, makakita ka ng ganyan. Yan. Tapos to, dagdagan mo lang yan. Wow, smooth na. Amazing. So, ayan. Ngayon, problema na, paano makakapasok yun doon? So, ayan. Pwede mo siya i-scale. Tapos, lagyan natin doon. Dito natin ng konti. Tapos, front view or left view. Natin ang palitin pa natin konti. Oops. Ayan na. Ayan na. Amazing. Yun, nakapasok na. Ayan. So, yun na yung 3D Max level 1 natin. Tapos ng level 1. Ayan. Tutorial. So, ano sasabi? Anong kailangan lang gawin?
like, comment, and Like, subscribe. comment, and subscribe, guys. Oh, yan. Yan na siya. Thank you, guys. Super! Thank you for watching. Thank you for watching, guys. Sunod.